Sa aking mga kababata by Chris Liza J. Baisa. Kapag ka ang bayan ay sadyang umiibig loob ng langit, sanglang kalayaan nasa ring masapit, katulad ng ibong nasa himpapawid. Pagka ang salita ay isang kahatulan na sa bayan, sa nayo't mga kaharian, at ang isang tao ay katulad kabagay ng alinmang likha noong kalayaan. Ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda, kaya ang marapat pagyamaning kusa na tulad sa inang tunay na nagpala. O nga naman, nagpala, tunay. Ang wikang Tagalog, tulad din sa Latin, sa Ingles, Kastila at salitang Anghel, sapagkat ang poong maalam tumingin ang siyang nagagawad nagbigay sa atin. Ang salita natin huwag din sa iba na may alpabeto at salitang letra, na kaya nawalay dinatnan ng sigwa, ang lunday sa lawa noong dakong una. Ang tulang ito ang kauna-unahang tula na isulat ni Moy nung siya ay 8 taong gulang pa lamang. Ang tulang ito ay pagkakita ng pagmamahal at pagmamalaki sa mga Pilipino sa sariling wika. Ipahiwatig sa tula na ang Tagalog ay pareho sa iba pang mga wika tulad ng Ingles at Espanyol sa Latin. Sinabi din ni Rizal sa tulang ito na ang isang taong bukas sa pag-iisip na pagmamahal sa katutubong wika ay tiyak. Dito rin sa tulang ito, sinabi ni Rizal ang kanyang kasabihan ng hindi marunong magmahal sa salitang wika ay malinsa. Tulang ito ay kanyang unang ambag sa literatura na ang magpapakita sa pagiging makabayan. Ang tulang ito ay naghihikayat sa mga Pilipino upang tangkilikin ang wikang Tagalog at hindi ang ikahiya ito. Bakit malansang isda? Hindi malansa ang isda habang buhay sa pasadagat o ilog. Kapag hindi ito niluto tuluyan, mawawala ang pagkasariwa. Anong punik na ito? Bakit sinasabi ni Rizal sa malansa ang isda ang taong hindi marunong magmahal sa salitang wika, tulad ng isa na nabubuhay lamang sa tubig? Ano ba ang ibig sabihin ng pagyayaman ni kusa? Sa pangatlong stanza, lahat ng tao, hayop at halaman ay kanilang pagyayamanin upang mabuhay sa sariling gatas ni nanay. Trivia, sa huling istansya at sinulat ni Rizal na may alpabeto at salitang letra, anong uri ng letra ang ginagamit ng ating ninuno bago pa dumating ang mga Kastila noong 1521? Ang ating mga ninuno ay, tapos na po.